Magandang gabi po sa bawat isa. Tuloy po nating pasalamatan ang ating Panginoon at purihin ang dahilang Diyos sa ating pong kalagitnaan sa gabi ito. Sa ating pong pag-aaral ng Kanyang salita hanggang mamaya po sa ating mga panalangin. At pong inaayahan na ating mga kasama rito sa loob na tumayo at tayo po ay magpupuri sa Panginoon.
bawat isa sa amin, Panginoon. Sa gabi ito, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng salita, patuloy ka namin maranasan, patuloy ka namin masumpungan, Panginoon. Mag-isang gagamitin mong tagapagsalita sa gabi ito, Panginoon. Tuloy po siyang gamitin at itago sa iyong presensya, Panginoon. At ang lahat na makakapakinig, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon, ay patuloy mo pong abutin at tatagpuin, Panginoon, sa pamagitan po ng iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po muna ay manalangin bago tayo magsimula. Aming Diyos na patuloy ang katapatan sa aming buhay. Papasalamat po kami sa gabing ito, Panginoon. We believe, Lord, na sa bawat pagtatagpo ng mga mananampalataya ninyo ay laging may kabuluhan, Panginoon. Siya po, yun ang nais namin maranasan ngayong gabi, na kung paano kami palalakasin sa iyong mga salita, kung paano kami tuturuan, at kung paano kami ihahanda, Panginoon Jesus, sa mga haharapin namin sa buhay, Panginoon. Yun ang nais namin maranasan, O God. We want more of you tonight. O God, na mag-rely lamang kami sa inyo, Panginoon. And we just invite your wisdom tonight, O God. Your anointing overflow sa aming pong kalagitnaan. Salamat po, purihin ka in Jesus' name we pray. Amen. Sige po, nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Sabi nga po sa Book of Hebrews ay huwag po natin inineglect yung pong magsasama-sama natin bilang isang mananampalataya, kasi kung titignan niyo po in the Book of Acts, even in the Gospel, pagka nagsasama-sama po yung mga disciples niya, dito po yung outpouring of special anointing of God. Ito po nila talaga naranasan. Pag binasa po natin, when the disciple gathered together, ganito po yung nangyari. When the disciple gathered together, ganito po yung nangyari. Hindi naman po wala naman pong problema kung mag-isa kayo, kausapin niyo ang Panginoon, pero there is a special outpouring of anointing kapag ka nagsasama-sama po ang mga mananampalataya. So sa mga ganitong pagkakataon po, ay do not neglect these chances. This chance na makapagsama-sama tayo sa prayer meeting, sa Bible study, huwag mong ina-neglect kasi iba po yung outpouring of anointing. Kahit man hindi ka pa nagsasalita, kahit nga nasa prayer pa lang, hindi mo alam, yung strength ng Lord ay no-overpower ka na, yung cleansing power of the Lord ay nangyayari na sa buhay mo. Kaya let us not neglect ang mga bagay na ganito kung saan tayo po ay nagtatagpo at nagpapalakasan sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen. Excited po tayo sa ating pag-uusapan. Pinamagadan po natin ito na the importance of praying. Mahalaga po ba ang pananalangin? Kumusta po ang prayer life po ng bawat isa sa atin? Okay po. Makikita po ninyo ang prayer life po ninyo, masusukat yan sa dami ng testimony ninyo. Pwede ba makahingi ng testimony? Kung wala po kayong testimony, kumusta po prayer life ninyo? Dapat po kapag halimbawa active po at produktibo ang inyong prayer life, kayo na po ang nakikipag-unawan para mag-testify patungkol sa goodness ng Diyos. Sige, pag-usapan po natin yung pong kwento po ni David and Bathsheba o nakakalungkot. David and Bathsheba, nakakalungkot po siya. Mayroon pong pagkakataon dito na talaga naman it crushed my heart na sabi ko, Lord, huwag sanang umabot ang mga mananampalataya na kung ano na lang ang tingin naming tama, yun na lang ang aming mga ginagawa. Sana po hindi pa umabot ng bawat isa sa atin. Sa ganon, wala na tayong pakialam kahit anong sabihin ng Diyos at kung anong maisipan nating tama sa ating paningin, yun na lang ang ating ginagawa. Dahil hindi po maganda yon, hindi po maganda. It will lead us to destruction. Sige, basahan po natin. Pumunta po kayo sa 2 Samuel. May the Lord bless us tonight. 2
2 Samuel chapter 11. Babasahin ko na lamang po 1 to 27 at i-explain po natin. At sa bandang dulo, doon na lang po tayo. Mabilis lamang po ito. 2 Samuel 11 verse 1 to 27. So nandun na po ba kayo? I-explain na lang natin siya as we go along. Ano mga kapatid? Sige, okay na po tayo. Sige, basahin po natin. Now it came to pass in the spring of the year, at the time when king go out to battle, that David sent Job. Si Job po mga kapatid ay siya po yung pinuno ng army po ni David sa mga panahon na yon. And his servant with him, and all Israel, and they destroyed the people of Ammon and besieged Rabbah, but David remained at Jerusalem. So nakita po natin, may kasulukuyang pong war na kung saan ay ang namumuno po sa mga sundalo po ni David ay si Job. Pero si Job po ay nandoon saan? Nanatili po siya sa Jerusalem. Wala po siya doon. Hindi siya sumama. Hindi po natin alam bakit hindi po siya sumama, pero wala po siya doon. Si Job lang po namumuno. Verse 2 po, Then it happened one evening that David arose from his bed and walked on the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman bathing, and the woman was very beautiful to behold. Anyan pa po kayo? So ito pong si David, dahil nga nanatili po siya sa kanyang bahay in Jerusalem, nagising daw siya sa isang gabi. Siya po ay naglakad sa kanyang roof, na may nakita po siyang babae na nagligo. Si Bathsheba nga po yun. So verse 3. So David sent, ito mahalaga po kung sabihin ito, no? Pakatandaan nyo na lamang po. So David sent and inquired about the woman. And someone said, Is this not Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? So David sent someone to inquire about kanino ba? About the woman. So sabi nga po nila, ito yung anak ni Eliam na asawa ni Uriah the Hittite. So sindalan, napakaganda mo ng kwento. Kapupulutan natin po ng aral. Verse 4, Then David sent a messenger and took her. And she came to him, and he lay with her, for she was cleansed from her impurity, and she returned to her house. Sa kabila po ng nalaman po ni David na asawa siya ni Uriah, nagpadala po siya ng messenger para kunin niya po si Bathsheba. At meron pong nangyari sa kanila. Verse 5, And the woman conceived, so she sent and told David and said, I am with a child. So ito pong nangyari sa kanila ay nagkaroon po ng bunga. Nabuntis po si Bathsheba. Verse 6, Then David said to Job, sino nga po si Job? Siya po yung leader ng army ni David sa mga panahon na yun, kung saan nandun sa battle. Then David sent to Job saying, Send me Uriah the Hittite, and Job sent Uriah to David. When Uriah had come to him, David asked how Job was doing, and how the people were doing, and how the war prospered. So tingnan niyo mo, nung nalaman po ni David na si Bathsheba po ay buntis, ang ginawa niya po ay nagpadala po ng mensahe kay Job, ang kanyang leader kung saan nakikipagdigmaan po. Sabi niya, pauwiin mo sa akin si Uriah, ang asawa po ni Bathsheba. Clever David. Gusto niya pong pauwiin yung asawa ni Bathsheba na si Uriah. Para saan? Para thinking dito niya mapagtatakpan yung kanyang ginawa. So ano pong nangyari? Umuwi nga po si Uriah. Verse 8 na po ako. And David said to Uriah, Go down to your house and wash your feet. So Uriah departed from the king's house, and a gift of food from the king followed him. But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord, and did not go down to his house. So ang plano po ni David, dahil nga buntis na po si Bathsheba, pinauwi niya po si Uriah. Ngayon itong si Uriah, sabi niya, umuwi ka muna sa bahay mo. Mag-enjoy ka muna, kumain ka. Tapos, samahan mo yung asawa mo. Nang sa ganon, kapag may nangyari nga naman sa kanilang dalawa ng kanyang asawa, di nakaligtas na po si David. Pero ano pong ginawa ni Uriah? Hindi po siya umuwi. Natulog po saan? Sa pintuan. Ano po ang sumunod na ginawa po ni David? Verse 10 na po ako. So when David told, saying, Uriah did not go down to his house, David said to Uriah, Did you not come from a journey? Why did you not go down to your house? Bakit hindi ka umuwi? Sabi po ni David. Makaka-escape na sana si David. Ano po sagot ni Uriah? And Uriah said to David, The ark and the Israel and Judah are dwelling in the tents, and my lord Job and the servant of my lord are encamped in the open field. Shall I then go to my house to eat and drink?
and to lie with my wife, as you live and as your soul live, I will not do this thing. Wow! The integrity of Uriah. Sabi po ni Uriah, yung mga kasama ko sa battle, nandun sa open field. Yung altar of, yung Ark of the Covenant, nandun. Samantalang ako, uuwi ako sa bahay ko, kakain ako, iinom ako, and I will lay with my wife. Hindi mangyayari yan, sabi ni Uriah. Ano ba po kaya? Sabi po ni Uriah, kayo hindi mangyayari yan. Oh, the integrity. Tapos ano po sabi? Ano sumunod na pangyayari? Then David, verse 12, then David said to Uriah, verse 12 na po ba ako? 11 po, no? 12. Then David said to Uriah, wait here today also, and tomorrow I will let you depart. So Uriah remained in Jerusalem the next day and the next. So, sige, huwag ka muna umuwi, sabi ni David. Manatili ka muna dito. Verse 13, now when David called him, he ate and drank before him. And he made him drunk, and at evening he went out to lie on his bed with the servants of his Lord, but he did not go down to his house. So next attempt po ni David, since hindi niya mo mapauwi si Uriah sa kanyang bahay, ano pong ginawa niya? Halika muna dito, nag-inuman silang dalawa. Na baka thinking po ni David, pag nalasing ito, uuwi siya sa kanyang bahay. Pero hindi po siya umuwi. Saan po natulog? Doon sa mga utosang kasama po, doon sa bahay ni King David. So tignan po natin, pangalawa pong plano ni David, pangalawa, hindi pa rin nagtagumpay. So verse 14, then in the morning, it was so that David wrote a letter to Job and sent it by the hand of Uriah. Ito po, grabe po. So hindi po nagtagumpay ang plan A, hindi po nagtagumpay ang plan B. Ano pong ginawa? The following morning, gumawa po ng sulat si David. Patungkol saan? Ano pong sulat? Kanino niyo ibibigay? Kay Job. Gumawa po siya ng sulat, tapos ibibigay kay Job. Kanino niya po pinadala? Kay Uriah. Grabe! Oh, poor Uriah. It breaks my heart. Hindi nagtagumpay plan A, plan B. Ang ginawa niya, sumulat siya. Ito, ibigay mo kay Job. Ang nagdala po ng liham si Uriah. Ano po ang nilalaman ng liham? Babasahin ko po, no? Sabi po dito sa verse 15, and he wrote in the letter saying, set Uriah in the forefront of the hottest battle, and retreat from him that he may be struck down and die. Grabe po. Hawak-hawak niya po yung tisan niyang sentensya. Ang nakalaman po sa sulat, sabi niya, ilagay mo si Uriah sa pinakamakatinding battle. Ilagay mo sa front line. Pagka naglabanan na, umatras kayo para mamatay siya. Imagine niyo po, yung liham na yun, kung sino may hawak, si Uriah, hawak-hawak niya po yung kanyang death sentence. Hindi po na, it's heartbreaking. Grabe. Sino po ang plan C? Plan C po ni David. So ano po nangyari? Verse 16, so it happened while Job besieged the city that he assigned Uriah to a place where he knew there were valiant men. 17, then the men of the city came out and fought with Job, and some of the people of the servant of David fell, and Uriah the Hittite died also. Ayun nga po, namatay na po si Uriah. Nasa frontline po naman. Parang hindi katanggap-tanggap po yung ginawa po ni David. Sabi po niya, ilagay mo sa frontline si Uriah. Tsaka ano, pagka namatay na si Uriah, libre na si David. Pwede niya nang kunin si Bathsheba at pakasalan niya. Nang sa ganun, wala na pong skandal na mangyayari. At yung nga po, nangyari, namatay po si Uriah. Sige po. Then 18, then Job sent and told David all the things concerning the war. And then charged the messenger, saying, when you have finished telling the matter of the war to the king, if it happens that the king wrath rises and says to you, why did you approach so near the city when you fought? Did you not know that they would shoot from the wall? Who struck Abimelech, the son of Jerubbaal? Was it not a woman who cast a piece of millstone on him from the wall so that died in Thebes? Why did you go near the wall? Then you shall say, your servant Uriah the Hittite is dead also. So the messenger went and came to told David all that Job had sent by him. So ano nangyari po? Nung matapos na po yung battle,
Nung namatay na po si Uriah, nagpadala po ng messenger si Job. Sabihin mo sa Haring David, kay Haring David, kung ano yung nangyari. At kung sakali man, sabi niya, na magalit si King David, kasi nga masyado tayong advance, ito yung sabihin mo, ito yung sabihin mo, ito yung sabihin mo, sabi dun sa servant. Tapos ano po ang reply ni David nung nabalitaan niya po yun, na ganun nga, a fierce battle, tapos namatay na po yung si Uriah. Verse 23, and the messenger said to David, surely the men prevailed against us, and came out to us in the field. Then we drove them back as far as the entrance of the gate. The archer shot from the wall, and your servant and some of the king's servants are dead, and your servant Uriah the Hittite is dead also. So naroon na, natanggap na po ni David yung report. Patay na si Uriah. Alam niyo po sinabi ni David? What an hypocrisy. Sabi po ni David dito, then David said to the messenger, nung nasabi po na patay na si Uriah, sabi ni David sa messenger, thus you shall say to Job, do not let these things displease you, for the sword devoured one as well as another. Strengthen your attack against the city and overthrow it. So encourage him. Sabi po ni David, talagang ganyan, may namamatay sa digmaan. What an hypocrisy. What an hypocrisy. Hindi mo malaman kung ano yung anong nilalaman po ng kanya pong damdamin nung sinabi niya yun. Siya ba'y natutuwa? Kasi ligtas na po siya sa iskandalo. Siya ba'y nalulungkot dahil nalagasan siya? Tignan mo natin, ano? Verse 26, when the wife of Uriah heard that Uriah, her husband, was dead, she mourned for her husband. 27, nung namatay na po yung kanyang husband, siya po ay nagluksa para sa kanyang husband. 27, and when her mourning was over, David sent and brought her to his house, and she became his wife, and bore him a son, but the thing that David had done displeased the Lord. So tapos na po. Wala na pong sabit si David. Pero yung ginawa niya po, it displeased the Lord. It displeases the Lord. Wala na pong iskandalo. Kasi bakit? Namatay na po yung asawa ni Bathsheba. Pwede na pong kunin ni David at maging asawa niya. Nang sa ganun, wala na pong usapan. Pero yung ginawa po ni David na yun, alam niyo po, nagbunga po na hindi maganda. Hindi po maganda yung bunga. Kung babasahin po ninyo yung chapter 12, hindi po magandang bunga. Dito po nahati ang kingdom ni David. Dito po nahati. Nagalit po ang Diyos sa kanya. Pero tignan po natin, nandito na po ako. Matatapos na po ako. Hindi ba itong si David? Siya pa yung kilala natin that God declared by Himself that He is a man after my own heart. Hindi po ba siya yan? Pag inaralan po, pinag-aralan po natin ang Book of Psalms, ang daming mga bagay-bagay na patungkol kay King David, na minsan nagiging idolo natin si King David. Nasasabi natin, grabe yung prayer life ni David, grabe po yung humility ni David, grabe po yung faith ni David. Hindi ba siya yun? Hindi po ba siya yun? Ibang David po ba yung pinag-uusapan natin? Pag tinanong po kayo, sino ang paborito mo na character in the Old Testament time, malamang David sasabihin mo. Pero bakit ganon? Yung taong declared that a man after God's own heart, parang hindi ko kilala. Isipin niyo po mga kapatid, oh, what a great. Hindi ko po maisip kung bakit naging ganon. He committed adultery. He committed murder. At yung murder po, malubha po yung ginawang murder. Buti sana kung minsan ang patayin, pero yung liham, ibigay mo dun sa taong papatayin. Masyado pong matindi po yung ginawa niya. Dito po natin makikita ng mga kapatid the importance of praying. Especially pag meron tayong gagawin. Minsan sinasantabi na lang natin. Pag may pinapasok sa isip natin na pwede natin gawin, gusto natin gawin, diretso ka agad ang ginagawa. Na hindi man lang natin ini-inquire kung anong sasabihin ng Diyos. Imagine niyo po, pagka binasa natin ang buhay ni David, pagka meron pong labanan at pupunta siya, hindi siya pupunta hanggat hindi siya nag-i-inquire sa Diyos.
And pag binasa po natin ang Biblia, and David inquired of the Lord kung anong gagawin niya. Lahat po yun. Wala po tayo. Pagka nakita niyo po ang buhay ni David, he is a man of prayer. Kaya nga po may Book of Psalms, lagi siyang nananalangin. Kahit magi siya, okay lang siya. Mas gugustuhin niya nga daw po mga kapatid na nandun lang sa presensya ng Diyos kaysa kahit nasaan man. He is a man of prayer. And everything he do, lagi po yan, unang-una niyang gawin, he will inquire of the Lord. Pero dito po sa pagkakataon na ito, mga kapatid, what an heartbreaking. Hindi po sinabi ng Biblia, he inquired about the woman, not of the Lord. Nandiyan pa kayo? Instead po mga kapatid, na mag-inquire kasi sa Diyos, manalangin siya, tanungin niya ang Diyos, anong gagawin ko, Lord? Na lagi naman niyang ginagawa yon. Hindi po yun ang nangyari. Ano po ang tinanong niya? Hindi patungkol sa Diyos, patungkol sa babae. Imagine niyo po, eto nga po yung sinasabi ko, pag may pumasok sa isip niyo na gusto niyong gawin, pwede po bang manatili kayo sandali at manalangin kung ito ba talaga yung dapat ninyong gawin? It is so important that we should pray and ask of the Lord, inquire of the Lord, nang sa ganun hindi po tayo magkamali. Madalas po tayo ganun, no? Tao po kasi impulsive eh. Kung anong maisip, eto na. Especially kapag eto na yung tama. Hindi man natin tinatanong ko ang Panginoon, eto ba Lord? Napakalaga po nun. Sa kanya pong mga lakbayin, he always inquired of the Lord. Pero sa kasong ito, he inquired not of the Lord. He inquired about the woman. Tapos tingnan niyo po, nung nalaman niya na asawa ito ni Uriah, dapat sana huminto na siya. Pero nangyari, pinakuha pa niya. Padala niyo dito. Nangyari po, may nangyari po sa kanila, nabuntis niya. Nung nabuntis niya, plan A, hindi gumana. Plan B, hindi gumana. O hanggang umabot siya sa plan C. Hanggang nagkaloko-loko na at nagkaroon po ng division sa kanyang kingdom. Ano pong nangyari? Eto naman po, halimbawa hindi nyo natanong ang Diyos at ginawa nyo na ito. At nandun na po kayo sa kalagitnaan ng pagkakamali ng buhay po natin. Pwede ba tanungin nyo naman ang Panginoon, anong susunod kong gagawin, O Diyos? Nagkamali na ako. Si David po walang ganun. Dito po sa chapter na ito, hindi po siya nakikipag-usap sa Panginoon. Nung nalaman niya, asawa siya ni Uriah, wala man, Lord, itutuloy ko ba? Nung hindi nagtagumpay yung plan A niya, Lord, itutuloy ko ba? Nung hindi nagtagumpay yung plan B, itutuloy ko ba? Wala po kayong makikita na prayer time po ni David in chapter 11. Wala po. Nagkamali na nga po siya. Wala pa pong prayer life, wala pang prayer time, mas lang nagkagulo-gulo na po. Ano po ang pinapaabot sa atin ng Diyos? Marami po tayong pagkakamaling nagagawa sa buhay natin. Pag nandun na po kayo sa kalagitnaan ng pagkakamali, at tuloy-tuloy pa rin kayo, it's about time to stop. At kayo'y manalangin. Manalangin po kayo. Napakalaga po ng pananalangin. Napakalaga po na marinig natin ang tinig ng Diyos kung ano po ang susunod natin gagawin. Huwag po tayong atake ng atake na hindi na ito galing sa Diyos sapagkat hindi natin magugustuhan ang kahinatnan ng ating pong mga desisyon. Ang tao po gano'n. Pag nagkamali ng plan A, pag wala pa rin yung plan A, plan B. Pag wala pa rin yung plan C. Pag hirap na, Lord, tulong. Pag hindi na kaya, Lord, tulong. Pag hirap na, durog na, Lord, tulong. Amen po? Nakita niyo po ba? Ang kahalagan. Pagka may lumabas po at pumasok na desire na gusto niyong gawin sa buhay niyo, please, inquire of the Lord. Ganun pa man, kung nagkamali kayo sa buhay ninyo at nandyan na kayo sa kalagitnaan pagkakamaling yan, please for a while, please pause for a while and pray to the Lord, Lord, what is next? Ano po ang susunod kong gagawin? Ayaw ko na pong madagdagan ng pagkakamali ko. Amen po? Nakakalungkot po ba yung ating pinag-usapan?
Dito lang. Talaga naman, lahat naman po siguro tayo naka-experience ng ganito. Mistakes upon mistakes upon mistakes. Kasi bakit? Wala namang dwelling sa Panginoon. Kung ano yung nakita nating tama, alam nating tama, yun ang ginawa natin, hanggang talagang mahirapan ka na. Si David ganun. Akala niya, yun ang tama. Yung nangyari po, yung kanyang ginawa, it displeased the Lord. Kaya po ay maging aware po tayo sa mga bagay na ganito, na pagka meron pong inilagay sa isip natin na gagawin natin, kundi naman kaya mga desires natin, inquire of the Lord first. At kung tayo man ay nakapagdesisyon ng kamalian sa ating buhay and you are already in the midst of these mistakes, ano po ang gagawin? Pause for a while, mga kapatid. Bago kayo gumawa ng panibagong hakbang, pause for a while at tanungin niyo po ang Panginoon, ito ba ang kailangan kong gawin, Panginoon? Nang sa ganun ay mag-guide po tayo ng Diyos. Okay po? Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat kung babasahin niyo po ang verse 12, nung sinabi po ni Nathan, alam niyo po, hindi alam ni David na nagkakasala siya. Pumunta po si Prophet Nathan sa verse 12. Sabi niya, may isang mayaman na maraming tupa at may isang dukha na mayroong din isang tupa. Tapos ang kinatay, hindi yung kasama yung mayaman. Ang kinuha yung sa may dukha na tupa. Sabi ni David, ang sino man yung gumawa ng bagay na yan, ipapapatay ko, sabi ni David. Kailangan niyang mamatay. Sabi ni Nathan, ikaw yung David, sabi niya. Sabi po ni Nathan, Prophet Nathan, ikaw yung David. Tapos doon lang na-realize si David, nagkasala siya sa Diyos. Pero sabi po ni Nathan, ganun pa man, sabi ni Nathan. Babasahin ko po ano. Verse 7, 2 Samuel 12, verse 7. Then Nathan said to David, you are the man, says the Lord God of Israel. I honor you, I deliver you from the hand of Saul. I give your master's house and your master's wives into your keeping, and gave you the house of Israel, Judah. And if that had been too little, I also would have given you much more. Why have you despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? You have killed Uriah the Hittite with the sword. You have taken his wife to be your wife, and have killed him with the sword of the people of Ammon. Now therefore the sword shall never depart from your house, because you have despised me and have taken wife of Uriah and the Hittite to be your wife. Thus says the Lord, behold, I will rise up adversity against you from your house, and I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor, and shall lie with your wives in the sight of the sun. For you did it secretly, but I will do the thing before all Israel, before the sun. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord will also put away your sin, you shall not die. Imagine niyo po, hindi pa man humihingi ng sorry si David, nakaplano na po. Pinatawad na siya ng Panginoon. Kasi alam niya po magsasorry si David. Ganun katindi po ang Diyos. Ano po pumasok kay David? Sabi ko nga po sa inyo, mahalaga po, bawat ginagawa po natin, inquire of the Lord. Pray naman. Pray naman pag may time. Ano po? Pag nagkamali, pause naman pag may time. Mag-pray ka naman kung ano susunod mong gagawin. Okay? Tapos na po tayo. Tayo po ay manalangin. Hayaan lang natin na i-remind tayo yung salitang ito, ilagay na ng Diyos sa ating mga puso upang sa mga pagkakataon na tayo ay magpapasya sa ating pong buhay, ma-remind na tayo sa kung ano po ang tama sa mali. Lord, salamat po sa paalala ninyo, Panginoon. Kung ano man po ang nangyari kay King David, O God, ayaw po namin mangyari yun, O God. Salamat na kapag nagkaroon kami ng masasalaminan, Panginoong Yesus, na kapag hindi po kami unang tumugon sa inyo sa aming mga desisyon sa buhay, may malaki po ang pagkakataon na kami po'y magkamali, O Diyos. Kaya mo, Panginoon, na itong napag-aralan po namin ay manatili sa aming puso upang sa lahat ng pagkakataon mag-guide po kami, especially, Lord, in praying, in asking for wisdom sa inyo po, Panginoong Jesus. Dalangin ko po, O Diyos, sa bawat isa sa amin, O God, na pagkalooban niyo kami ng wisdom upon wisdom, understanding upon understanding, sa mga bagay na nais mo, sa mga bagay na gusto mong ipagawa sa amin, at sa mga bagay, O Diyos, na aming nais, O Diyos, bigyan mo kami ng magandang panimula, Panginoon, na kung saan ginagabayan kami ng karunungan ninyo.
Salamat po. Paalanan niyo po sa amin itong aming napag-aralan ngayong gabi. Huwag niyo mayaan ito'y masayang, Panginoon, kundi magamit namin ito sa buhay, Panginoon, upang hindi po kami, O God, mahulog sa pagkakamali sa aming buhay. At salamat din po sa inyong assurance, O God, na nandun pa rin kayo kay David, O God, that you were willing, Lord, to put away his sin kahit na ganun na nangyari. Dahilan po, Panginoong Jesus, na, Lord, nagkamali man kami sa aming buhay, may Diyos pa rin kaming malalapitan. May Diyos pa rin kami, Panginoong Jesus, na babalikan, O Diyos. Salamat po sa paalala, Panginoon, kung sino naman kayo kay King David, na ganun din naman kayo sa amin, O Diyos. Salamat po. Magtagumpay po kayo, O God, sa lahat po ng areas ng aming buhay, even sa aming mga pananalangin, mga God, yung aming mga prayer items, O God, may we come in faith, Lord, na mananalangin kami dahil sa pananampalataya namin sa inyo, Panginoon. Sagutin mo ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, O God. Lord, ang daladala lang po namin sa mga panalangin nito ay ang aming faith in you, Lord God, na ikaw ang Diyos na sumasagot ng panalangin at ikaw ang Diyos na tapat sa aming buhay. Lord, thank you. Tinatangalaga namin sa aming kalagitnaan. This is all we pray, Father, in Jesus' name. Amen and amen.